So for today's vlog mga guys, ay bibigyan ko kayo ng information on how to renew passport, the Philippine passport here in India. Kaya panoorin nyo ito. Who are you at the back of the room? Why you hiding in the shadows? Are you ever gonna make? Hello everyone! Welcome back to our channel, Anna Vibes Vlogs. At nag-fill up pala ako ng application form para sa renewal ng passport ng anak ko. Kasi nga, since 2019 pa, yung last application niya at ngayon pa-expired na siya after few months. So, kailangan nating mag-apply ng passport renewal niya at saka dati minor siya, ngayon adult na siya. So, dapat siya na lang yung mag-isa na pupunta sa Philippine Embassy. Ang embassy natin ng mga Filipino dito sa India is located sa New Delhi. Wala po tayong ibang embassy sa ibang states sa India. Puro consulate lang po. Ang Kerala po pala ay under ng Chennai Consulate. So may consulate po tayo sa Chennai, may consulate po tayo sa Mumbai. At ang pinaka-main po natin is yung sa Philippine Embassy sa New Delhi. Doon lang po tayo pwedeng mag-renew ng passport na tayong mga Pilipino. So, for today's vlog po, since marami po mga Filipino dito na nandito sa India, I will give you information on how I will renew my son's passport. Bago tayo mag-renew, honestly, sasabihin ko na po sa inyo na ang ating online, wala po tayong online application talaga dito sa Philippine Embassy dito sa India, sa New Delhi. Hindi pa po sila ganun updated sa pag-renew ng passport. Manual pa rin po yung pag-fill up ng application. Ito po, ilalagay ko sa inyo sa link. Ayan po ang link ng ating website. Pag nag-search kayo sa Google, napakaraming mga website na nag-a-appear. So, ito yung official website ng ating Philippine Embassy. It's newdelhi.pe.dfh.gov.ph. Diyan po kayo pwedeng kumuha ng mga information about sa ating consular services ng Embassy of the Philippines here in New Delhi. So, since nga po sabi ko sa inyo, manual application pa rin po tayo, hindi talaga siya online application. So, kailangan nyo po pumunta sa website ng embassy, which is, sabi ko nga, newdelhi.pe.dfa.gov.ph. So, yun po yung official website ng ating Philippine Embassy dito sa India. So, punta po kayo sa menu, yung mga menu niya. So, About PH, Philippine-India Relation, Philippine-Nepal Relation, Newsroom, Links, Consular, tapos Contact Us. So, kailangan po kayong pumunta dun sa consular na menu at makikita nyo po doon yung passport, visa information, notarial, visa, free travel. So, since ako po magre-renew ng passport ng anak ko, so punta po ako sa passport, syempre. At makikita nyo po yung mga latest news, visa information and services, authentication of services, tapos may passport application services po, may passport renewal, may passport application form, ito yung mga new application para sa adult, at saka new application para sa minor, tapos registration of nationals, fees, may report of marriage, report of birth, report of death. So, ito yung mga consular services ng ating embassy dito sa New Delhi sa India. So, dun po ako nagpunta sa renewal of passport. At syempre, since wala naman po tayong manual yung application nga natin, so kailangan natin i-print out yung application. Ito yung sample ng applications ng Philippine Embassy natin. So, ayan, makikita nyo. Pakita ko lang sa inyo yung sample. So, ayan. Ayan yung sample niya na nakalagay is Renewal Regular Application Form Adult. So, pag may minor, meron din po siyang for minor. So, may mga rules po dito at saka yung mga schedule of fees. Yung schedule of fees natin dito sa India, kailangan po nating magbayad through demand draft. Ito yung tinatawag demand draft dito sa India. Para siyang cheque na
pupunta ka sa isang bangko, tapos sabihin mo kukuha ka ng demand draft, alam po nila yon, DD ang tawag dito sa India, at yung kung magkano yung schedule of fees sa pagre-renew po ng passport natin, ang DD na kailangan nyo kuhanin sa bangko, any bank po pwede po kayong magpunta, ay 5,280. Mamaya po natin tatalakayin yan, yung mga schedule of fees. So, i-ano ko muna po sa inyo na since hindi pa nga tayo masyadong sa online wala pang mga online application, tapos walang appointment. Ngayon, before po, during pandemic, kailangan magpa-appointment sa embassy. So, ngayon po, ako, para to make sure na pagpunta ng anak ko doon, ay hindi naman siya pabalikin, kasi syempre, malayo tayo dito sa Kerala, at kailangan natin mag-plane, kailangan either mag-plane or mag-train. Sa train po, 2.5 days. Sa plane, medyo mabilis lang, nasa 3 hours lang ang biyahe pag by plane. So, wala namang problema pag plane. Pero pag train, just ko 2.5 days kang nasa train at nakakainit, diba? Naranasan na po namin yun last 2019, nag-renew po kami ng anak ko ng passport niya. So, nag-train po kami. So, may experience na po ako dyan. Nakakainip sa loob na train. So ayoko naman siyang pabilikin since wala naman tinatawag na appointment na, hindi siya talagang online application na kagaya sa ibang mga website or sa kagaya na ibang embassy or kaya dito sa India na online application na talaga ang mga yung for appointment at saka yung pag-fill up na application. Mamaya ko po i-discuss ko po yan sa next vlog ko. Kung kasi isang anak ko naman na Indian passport ay i-renew ko rin. So, magkasabay po sila kasi ng year ng renewal ng passport. So, this time, yung panganay ko at saka yung bunso ko, halos magkasabay sila ng renewal ng passport. So, dun sa next vlog ko naman, itatalakayin natin yung Indian passport na anak ko, paano naman niya i-renew yung passport niya. So, para hindi kayo malito kung paano yung pag-apply ng different nationality. Yung panganay ko po kasi is Philippine nationality at yung ang second son ko is Indian nationality or Indian passport at isa yung Philippine passport. So, yun, pinakita ko na sa inyo yung online application niya. So, bibilapan niyo po yan manually. At the same time, yun nga, sabi ko nga, just to make sure na hindi bumalik yung anak ko, nagtanong po ako sa ating embassy. May contact person naman po tayo sa embassy na si Miss Mina. So, si Miss Mina po yung naging point of contact ko sa embassy kung ano po yung mga requirements at kung ano po yung kung magpapa-appointment po ba. So, sinendan niya ako, nag-set message ako sa kanya through WhatsApp. So, sinendan niya ako sabi niya, at saka yung mga requirements. Minsan kasi yung website natin, syempre, mas maganda na kahit na updated yung website natin, mas kailangan po nating magtanong dun sa mismong tao sa embassy para po makasigurado kung ano talaga yung mga requirements natin na dapat nating fill upan or dapat nating i-photocopy or dapat nating dalhin sa pagpunta sa embassy. Yun nga po, sabi ko nga sa inyo, hassle kapag kami nakalimutan kayo or bumalik kayo na hindi naman pala kompleto yung mga requirements nyo. So, aside from to fill up the application form for adult or for the minors, ito po yung mga kailangan na requirements for passport renewal. So, sabi po dito is personal appearance. So, kailangan talaga personal appearance. Siyempre, legal documents to. So, hindi naman tayong pwedeng ipakatiwala lang or ipa-SPA or special power of attorney lang sa ibang tao. Hindi po pwede, hindi po mapayagan kahit na anong embahada or kahit na anong mga government emphasis, lalo na pagka magre-renew ka ng passport, diba? So, personal appearance of the applicant at the Philippine Embassy, New Delhi. Original Philippine passport. So, ito po, na-prepare ko na yung Philippine passport ng anak ko. Tapos, and then, demand draft. Yun nga po yung sinasabi ko na DD. Yun yung mode of payment na paano kayo magbabayad sa embassy. Wala pong cash basis, walang credit card, walang card system sa embassy. Kailangan nyo pong magdala, o sabi ko nga demand draft, parang cheque siya na kailangan nyo kumuha sa isang bangko, kahit saan pong bangko dito sa India. Magbabayad lang po kayo sa bangko ng 5,280. So, ito po yung schedule fee para sa mga adult or sa minor na magre-renew ng passport. 5,280 po ang bagong payment ng passport renewal.
O kahit naman new passport application, 5,280 po, sabi demand draft under Embassy of the Republic of the Philippines. So, kailangan po yun yung nakalagay sa demand draft nyo. At saka, kailangan nyo din po magdala ng government-issued COVID-19 vaccination certificate para dun sa papasok po sa embassy. Check po yan ng security guard. Tapos po, kung minor naman po ang anak nyo, ito po yung mga additional requirements. Kung adult naman, nakagaya ng anak ko, siguro naman hindi na kailangan to. Pero, I make sure na dala niya pa rin to. Kasi first time niya maging adult. So, malay nyo, alam nyo na. Minsan, mas magandang sigurado ka na kung ano yung may mga hihanapin sa anak, sa iyo, dalin mo na. Mas maganda na yun, di ba? At saka, kailangan po pala ng stamp. 100 rupees na stamp. So, ito po yung, at saka yung kailangan din natin ng return envelope. Itong brown envelope, tapos stamp para syempre i-return nila yung passport mo. Pag na-renew na, pagka na okay na renewal, ay return nila yung passport mo, yung original passport mo sa house nyo, sa bahay nyo. So ito po yung mga stamp dito sa India. Ito yung 10 rupees na stamp. Ito naman yung 20 rupees na stamp. So, kumuha po ako dyan sa postal, sa Indian Post, sa post office. So, ayan yung 5 rupees na stamp. Ganito po yung mga stamp dito sa India. So, pwede pong gamitin yan para sa pang-return na envelope. Ayan po yung nire-require ng embassy natin. So, ito po yung mga additional na requirements. So, marriage certificate in security paper issued by the NSO para to sa mga mag-asawa or yung applyan nyo yung minor na anak nyo. So, kailangan nyo rin po yung marriage certificate yung mag-asawa. At saka, galing nyo na rin po yung original kasi kailangan din po ipakita yung original niyan. So, copy of the, ito pa po yung, tawag dito, sa minor pa rin. So, copy of birth certificate, copy of marriage contract of the parents, pag sa minor, tapos copy of the passport of the parents. So, ito po, pinadadaling ko na rin to padadala ko na rin sa mga anak ko. Sa anak ko, ito, nandito yung mga original namin. Tsaka nagpa-photocopy na rin po ako ng mga requirements niya. So, ayan o, dami-dami. So, yung birth certificate niya, pinapotocopy ko. Yung marriage contract namin. So, dalawa yung marriage contract namin. Isa sa Indian Embassy at tsaka dito sa Pilipinas, yung PSA na original. Tapos yun. So, nag-ano na rin ako ng passport namin mag-asawa, yung OCI ko, at saka yung other ko na rin just to make sure. So, yun. So, yun yung mga papadala ko sa anak ko. Itong isang nilagay ko na siya sa isang envelope. Kasi nga, inaayos ko na dahil malapit na siyang umalis papunta sa New Delhi. Actually, from Chennai. From Chennai, pupunta siya dito sa Kerala. Kukunin na itong mga requirements na to. Kaya inaayos ko na, syempre yan ang katungkulan natin bilang nanay dito na ayusin yung mga dapat ayusin para sa mga anak natin, di ba? Tapos pinilaban ko na rin itong application niya. At ginawa ko na siyang 2 kopya just to make sure, di ba? Na maayos yung yung magiging pagpunta niya sa New Delhi. At saka sabi pala dito, sabi nga, please note that the processing of the renewal passport will take 1 day only. Sabi nga, yung processing po, yung pag pinasa nyo itong mga application na to, na fill up nyo, naayos na embassy, it will take only 1 day application or processing. But, releasing will take almost 2 months. Yun po yung medyo may katagalan sa pag-release dito sa ating embassy. Nagtanong din po pala ako sa ating contact person sa embassy kung may expedite pa. Kasi sa Pilipinas may expedite or yung express na tinatawag, yung mabilisan. Sabi niya po, wala daw po tayong tinatawag na expedite. Ganon din naman daw po kasi magagaling po yung pag-process po ng ating mga passport dito sa India or kahit saang panig ng mundo, magagaling daw po yun or dadalhin pa yun sa Pilipinas, yung application natin dadalhin pa sa Pilipinas at ibabalik po or dun ipiprint sa Pilipinas yung ating mga passport na i-renew or yung mga bagong passport. Kaya po, check nilang mabuti yung mga requirements na kailangan. Tapos po, yun. Tapos, sasabihin sa yung releasing niya is 2 months. Tinanong ko po
Sabi niya, usually naman daw talaga is 2 months, pero minsan daw nagiging 1.5 month or yung sinatawag na 45 days. Meron, depende daw sa gano'n ipaprocess sa Pilipinas yung pag-release ng passport natin. So, yun po, yun ang tandaan nyo. May iba tayo ng mga experience. Kagaya nung last time nung nag-renew kami ng anak ko, umabot lang siya ng 45 days pag yung release niya. So, sana hopefully this time 45 days din po sana yung release. Sa iba, nagiging 60 days. Depende siguro sa layo ng pagde-deliveran din ng passport. Kasi din sa amin medyo okay naman yung pag-deliver ng passport dito. So, sabi niya, for delivery, please note that the processing of the renewal of passport will take 1 day, but the releasing will take almost 2 months. For delivery of the new e-passport, please bring postal stamp. So, pinakita ko na po sa inyo yung postal stamp, 100 rupees and return envelope with complete address. So, yun, pinakita ko na po sa inyo. So, ito siya, di ba? Yung brown envelope niya, yung envelope niya with complete address para sa may return po yung passport natin at saka yung stamp. Ayun. Tapos, you may apply. Ito po yung sinasabi ko sa inyo na pwede na pong mag-walk-in sa ating embassy. Wala na po tinatawag na appointment. Pero, mas to make sure na hindi na kayo babalik or mas maganda na expect na po kayo ng ating mga tauhan doon sa ating embahada na may dadating po kayo para mag-renew ng passport. Yun, parang to make sure lang po, di ba? Kahit nasabihin nyo wala na appointment, magpa-appointment na rin po kayo. Para sigurado po, lalo na doon sa mga malalayo na kagaya namin, napakalayo po namin dito sa embassy natin. Hindi po ganun biro na pumunta sa New Delhi dahil napakalayo po talaga. At kung magsasayang na po tayo ng pera para lang yung magpabalik-balik, hindi naman po naman dapat yun, di ba? So, kailangan kompleto ang ating mga requirements na hinihingi ng embassy natin at para hindi na rin pumasayang oras niya. So, sabi niya, you may wish to apply via walk-in, sabi ko nga po, pwede na mag-walk-in at the consular section of the embassy during office hours from Mondays to Thursday lang po. Ang renewal ng passport natin is from Monday to Thursday lang po. Friday po ay siguro yung mga open sila pero hindi sila na tumatanggap siguro ng mga ganitong application. So medyo siguro yung ibang mga paperwork na siyempre mga nag-apply from Mondays to Thursday, so siguro ginagawa na po nila yung for delivery or pinaprocess or din double check po siguro nila yung mga applications from Mondays to Thursdays, pero open po ang embassy. Kaya lang siyempre, ito po yung binigay nila sa ating timing na from Mondays to Thursdays lang po ang ating from actually office hours. Yun, during office hours from I think 9 o'clock to 4 o'clock po yung ating bukas ng embassy. So, doon lang po yung pwede nyo kayong magpunta from Mondays to Thursdays lang po. Make sure po na pupunta kayo doon ng ganong oras. Otherwise, pag Friday kayo pumunta, ay nako po, baka hindi na po kayo tanggapin ng embassy natin. So, ito po, yan lang po. Ito na po. Sana po may natutunan po uli kayo sa information na ito, na pag-renew ng passport ng anak ko. Sabi ko nga sa inyo na ang dalawang anak ko is magkaiba. Cocktail kami, mag-anak. Yung isa po Philippine passport, yung isa Indian passport. Ako po ay Filipino, yung isa naman Indian. At yung asawa ko ay Indian. At ako ay Kristiyano at yung asawa ko ay Muslim. So, medyo labo-labo na, diba? Pero masaya naman, diba? Wala namang problema kahit na medyo fruit cocktail ang tawag sa amin before nung kami bagong kasal pa lang, tawag na mga kaibigan ko ng bagong kasal. So, yun po, eto na po, yun po yung ating, eto yung vlog ko para sa passport renewal para sa mga Philippines. Tandaan po, wala po tayong consulate wala pong renewal ng passport sa consulate. Minsan po ang ating embassy ay nag-organize ng tinatawag nating outreach program. Outreach program po yung embassy natin nagpupunta sa isang state, kagaya po noon, nagpunta sila sa Goa, nagpunta po sila dito sa Kerala, nagpunta sila sa Bangalore, nagpunta sila sa Mumbai or para po mag-consular mag-outreach program. Depende po yan sa
schedule po ng ating embassy. Hindi po para palaging may outreach program. At saka naman po, ang kagandahan po, kapag may outreach program po ang embassy natin, sinasabi po nila sa lahat ng mga Filipino, ina-announce po sa mga GC ng bawat states kung mag-outreach program. For the meantime po, nagtanong po kami ng mga taga Kerala. Kasi ako po, isa po ako, diba, sa isang leader, isa po ako tayo sa district representative dito sa Kerala, or sa Malappuram, Moena District, na pwede tayong makipag-contact sa ating mga district representative din kung meron ba silang mga members ng ating community kung may magre-renew ba ng passport. So ako po bilang isa sa mga district representative, nagtanong na rin po tayo sa ating mga district representatives kung meron din po mga Pilipino na magre-renew ng passport sa kanila. Kasi po, pinapayagan naman po tayo ng embassy na mag-outreach program kung more than 40 po yung taong magre-renew passport renewal. Pero kung hindi po ganun karami ang magpa-passport renewal, I don't think po na mag-outreach program po ang ating embassy. So kaya po sila usually po every other year or at least every other 4 years or 3 years nag-organize po ang Philippine Embassy New Delhi para sa outreach program natin. So para po medyo malapit na sa mga tayo sa states, sa isang states na pwede tayong magpunta doon para mag-renew ng passport natin. So, doon po sa mga minors, sasabihin ko po rin pa sa inyo na 5 years lang po ang validity ng passport. Pag po mga adult na, kagaya ng anak ko, finally, adult na siya, kasi 20 years old na siya. So, pag nirenew niya yung passport nito, 10 years na po ang validity ng ating passport. So, yun po yung tatandaan nyo. Make sure na check nyo po parati yung validity ng passport nyo. At kailangan po ang validity ng passport natin is 6 months at least. Pwede na po kayo mag-renew ng passport nyo. At ito po, sasabihin ko rin po sa inyo, kung kayo po ay OCI holder, okay, ang ating pong OCI ay valid din po kung ang passport natin ay valid. Ang tandaan nyo po yan, kapag hindi po valid ang passport natin, ang OCI din po natin ay hindi valid. Yan po ay government rules. Hindi ko po rules yan. Government rules po yan. Kaya dun po sa mga kabayan natin, na mga yung pinapabayaan yung mga ganitong legal documents, make sure naman po na i-check nyo po yung mga expiration nyo at mag-renew po kayo sa tamang oras. Hindi yung po yung pipilitin pa kayo or kailangan pang sabihin sa inyo. Sabihin nyo po yan sa mga asawa nyo na legal documents po natin to para hindi naman tayo parang TNT ang dating natin dito na parang illegal alien tayo dito. So, katungkulan po natin yan bilang foreigner pa rin tayo, kahit may OCI na tayo, is considered pa rin po tayo na foreigner dito dahil iba pa rin po yung passport natin. Okay? At may, ito po, isa pong, bakit, may nagtanong po sa akin one time na bakit po, isa Indian at isa Philippine passport yung anak ko. So, ako po, nung unang pinanganak ko yung panganay ko, kasi sa Philippines ko siya pinanganak, nagstay po siya doon 5 years. So, Philippine passport na rin po namin. At saka, para sa akin ako, in my own opinion lang po, bakit ko Philippine passport yung anak ko, is sa akin maganda pa rin yung Philippine passport. Kasi pagka Indian passport ka po, hindi pwedeng tayong Philippine passport, pwede tayong mag-dual citizenship, di ba? Kahit pumunta tayo sa European countries, pumunta tayo sa Amerika, pumunta tayo sa kahit ibang bansa, okay? Pwede tayong, ang government natin, ina-allow tayo na magkaroon ng dual citizenship. Pagdating po dito sa India, hindi po pwedeng mag-dual citizenship. Kailangan po siyang i-surrender nyo yung passport nyo bilang Indian at pwede po kayong magkaroon ng ibang citizenship. Tapos, pwede rin na kayong mag-OCI kasi pa rin naman kayo declared pa rin kayo kung ang parents nyo po is Indian, so pwede kayong mag-OCI. Pero, i-surrender nyo talaga yung Indian passport nyo. Para sa akin in my own opinion, Philippine passport pa rin ang pipiliin ko. Yun nga, isa pa rin sa tanong na
kung sakasakali is mag-ano ba ako, change ba ako ng nationality ko. Marami po nagtatanong sa akin yan, honestly, mga Indian, mga Filipinos, na kung papipiliin po ako, hindi ako mag-change ng passport ko. I will still die as a Filipino, as a carrying Philippine passport, kasi para sa akin, yan po, pinanganak ako na Filipino at magiging Filipino ako hanggang mamatay. So, yun lang po sa ating vlog ngayong araw na to. Sana po yung natutunan po kayo sa pag-renew ng passport application dito sa India, na kailangan nyo po pumunta sa Philippine Embassy, New Delhi. Thank you so much for watching, guys. God bless. Stay safe. Bye! A breathless whisper tells me it's over.